Minsan kapag tinatanghali na akong gumising, hindi na ako umaabot sa bakery para makabili ng pandesal. So for today's video mga tol, gagawa tayo ng version natin ng pandesal. Tara, madali lang to, sundan mo lang yung video step by step. Pinagsama ko nga lang pala yung gatas, asin, instant cheese, isang pirasong itlog, tapos hinalo ko lang. Naglagay nga pala ako ng asukal dito. Hinalo ko lang hanggang matunaw lang yung asukal, tapos naglagay nga pala ako ng oil, pati flour. Gumamit nga pala ako ng bread flour, pati all-purpose flour. Naglagay nga rin pala ako ng butter dito mga tol. So masahin lang natin yung ating dough hanggang magiging ganito lang nga pala yung itsura niya. Yung sukat nga pala ng mga ingredients natin mga tropa is nakasulat naman dito sa ating video. Yung recipe ng dough natin para sa pandesal, para ka lang gumagawa na dito ng cheese bread pati Spanish bread. Kaso dito pinagsama ko yung bread flour pati all-purpose flour. Hindi naman ako expert sa pagbe-bake mga tol. Pares lang tayo, first time ko lang din gumawa ng pandesal. After nga pala ng isang oras mga tol, pwede mo na i-flat yung dough. Tapos hiniwa ko lang siya, depende kung gaano kalaki. Tapos i-roll lang natin ng pabilog, tapos cover natin siya sa breadcrumbs mga tol. Yung breadcrumbs nga pala homemade lang din naman yan. Paggawa naman ng breadcrumbs mga tol, i-oven mo lang yung tinapay na leftover, tapos i-blender mo lang. Tapos ayan, nirest ko pala to ng 20 minutes bago ko siya lutuin sa oven. Tapos yung cooking time nga pala mga tol is 20 minutes. Tapos ito na nga pala yung version natin ng ng pandesal. Mukha naman pandesal, diba? Hindi cheese bread yan mga tol. At syempre, pag gusto mo ang video, don't forget to like and follow my page mga tol. Para naman sa palaman, kahit anong palaman, masarap naman, diba mga tol? So paano magpapalaman ako? Tapos ayun, ngirap!